Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, samahan niyo kami sa pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Simulan ko po sa pagbasa ng kanyang salita. I will read from Luke chapter 5, verses 1 to 11. And then I'll read also from Luke chapter 9, verses 57 to 62. Isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. At nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita si Jesus na 2 bangka sa baybayin. Nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naghuhugas na ng mga lambat nila. Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makahuhuli kayo ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag na po kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat." Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli nila, hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang 2 bangka, hanggang sa halos lumubog na sila. Nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako." Ganito ang naging reaksyon niya dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasamahan niya, sa dami ng nahuli nila. Namangha rin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Luke chapter 9. Habang naglalakad sila, may isang lalaking nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Pero sinagot siya ni Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Pero sumagot siya, "Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Pero ikaw, lumakad ka at iparangal ang tungkol sa paghahari ng Diyos." May isa ring nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, pero hayaan niyo muna akong magpaalam sa pamilya ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang sino mang nag-aararo, palaging lumilingon, ay hindi kapaki-pakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos." Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong paghahari sa buhay namin, Lord. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, na sobra-sobra po sa amin, Panginoon. Na Lord, ayaw mo po ganito na lamang kami, Panginoon. Gusto mo po kami ay sumunod sa iyo, Panginoon. Gusto mo po kaming makasama mo sa langit na may buhay na walang hanggan po, Panginoon, kasama ang Diyos Ama. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong pagtawag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, alam ko po tinatawag mo kami, Panginoon,
na sumunod sa iyo, Lord. Lord, kagaya ng sabi mo, Panginoon, hindi na kami dapat lumingon pa, Panginoon, bagkus sumunod sa iyo, Panginoon, nang walang pag-aalinlangan, nang walang pag-iimbot, Panginoon. Subalit, Lord, dapat po, Lord, diretsong lakad kasama mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon, na ipapahayag muli, Panginoon, ang makapangyarihan mong salita, Lord. Lord, mangyari po nawa na ang mga salitang ito, Panginoon, ay tumimo sa puso ng bawat isa, Panginoon, ng bawat nakikinig, Lord, at magdulot ng kagalingan, Panginoon. Hindi lamang po sa katawan, hindi lamang po sa puso, ngunit spiritual healing, Father God, ang ibibigay mo po ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat po sa pagpapala mo, Panginoon, at sa pagpapalang matatanggap namin, Lord, dahil po, Lord, sa pagsunod namin sa iyo. Muli po, maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo po ang mga nakikinig, Panginoon. At Lord, ang tagapagsalita ngayon, Lord. Ikaw po ang makita, ikaw ang marinig, Panginoon. At Lord, muli po, binabalik namin sa iyo lahat ng parangal at papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning, church. Good morning po sa ating lahat ngayon na nakikinig ng ating live worship broadcast. Happy Sunday, happy blessed Sunday po sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos dahil linggo na naman, mga kapatid. Oras ng pagpupuri, araw ng pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Sabi nga dito sa ating awitin, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. May puri talaga ng Panginoon, mga kapatid. No, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, hindi natin may paliwanag kung anong galak at saya at uwa na binibigay sa atin ng Panginoong Jesus. Amen. Masalamat tayo dahil tingnan niyo po ang sitwasyon natin ngayon dito sa Malaysia o kahit sa sulok ng bansa dahil sa tinatamasan nating pandemic. Nandito pa rin po tayo nag-worship at nakikinig sa salita sa salita ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay nilalaho, may amin, may saya, at pagpuwi ka sa Diyos. Natin na puso, pinagpalan niya ang Diyos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng pagpupuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sa pagkahirapan, puso ay naglalaho. May awit, may saya, at pagpuri para sa Diyos. Mahatid ng puso, pinagpalan niya ang lubos na Diyos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng pagpupuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng pagpupuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba
Para sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Napakapuya, mga kapatid, talaga ang ating Panginoong Yesus. No, hindi po natin kayang sukatin ang kanyang kabutihan. Maging kami mang magpamilya, kami mag-asawa sa ating mga anak. Sa kanyang ginawang kabutihan sa amin po ay napakarami na po mga kapatid. Hindi po namin kayang isa-isahin, hindi po namin kayang sukatin. Hallelujah. Napakabuti talaga ng Diyos. Amen. Yes, Lord, Father God. Napakabuti mo talaga, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming mga buhay. Yes. Now, church. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat magmahal. Ang awa ay magpawalang hanggan. Sige, church, buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw na laging tapat magmahal. Ang awa ay magpawalang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nababago. Mabuti ang Diyos na sa akin ang mamahal. Yes, Lord, napakabuti mo sa akin. Once again, Lord, may buti-buti mo. Ibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat magmahal. Ang awa ay magpawalang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Lord, napakabuti mo sa aking mga buhay, Panginoon. Kahit kailan, Lord, hindi ka nagkulang, Lord, sa amin, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, God. You're really good Father. Napakabuti mo, Panginoon. Yes, salamat, Panginoon, sa mga buhay. Sa bawat tao, Lord, na nakikinig ngayon sa amin, Panginoon. Paramdam mo, Lord, sa kanila ang pagmamahal. Alam ko, Lord, na hindi po ito yung first time, Panginoon, na sila ay nakikinig, Lord, ng iyong mga salita at makikinig pa lamang, Panginoon. Hindi po ito yung first time, Lord. Alam ko, Lord, na marami na pong natanggan, Lord, na buhay, Panginoon, gawa ng aming live broadcast, Panginoon. Kahit ganito lang po kasimple ang aming broadcast, Lord. Alam ko, Lord, na nangungusap ka sa bawat tao, Lord, na nakikinig ngayong araw na ito, ngayong araw na ito, Panginoon. Ang aking dalangin, Panginoon, ay paramdam ko sa kanila, Lord, ang pagmamahal mo, Panginoon. Kung gaano ka kabuti, Lord,
bilang isang anak ng Diyos, Panginoon, iparamdam mo, Panginoon, sa mga new believers, Panginoon, sa mga first time, Lord, na nakikinig o makikinig pa lang ang live broadcast. Yes, Father. Ang church continues. Pinupuri, sinasamba kita. Yes, Lord. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Ang purilang Diyos sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, ng marami sa iyo, Panginoon, ngayong araw na ito, Panginoon. Continue to bless, Lord, ang mga taong nandito ngayon, Panginoon. Bless, Panginoon, ang aming tagapagsalita ngayong araw na ito, Panginoon, si Pastor Joel. Give him wisdom, Panginoon, para may deliver po, Panginoon, ng maayos, Panginoon, ng salita, ang iyong salita, Panginoon. Yes, Father God. Continue to bless us. Yes, Father God. Continue to bless us, Lord, with your hand, Panginoon. Hindi lang po sa material, Panginoon, kundi sa spiritual, Panginoon. Bless mo kami lahat, Panginoon. Lahat ng nakikinig, lahat ng nandito, Panginoon. Lahat ng iyong mga gagawa, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po sa lahat. Blessed Sunday mga kapatid. Salamat po muli sa pag-join nyo sa amin ngayong araw na ito. It's a nice day to worship the Lord. Diba? At muli po, i-recap lang natin yung ating napagtalakayan noong isang linggo. So, noong isang linggo po, ang ating mensahe ay tungkol sa tukso. So, sinabi natin, tukso, layuan mo ako. At tunay nga naman na minsan lumalayo mismo ang si Satanas sa atin. Pero kung hindi man, tayo na ang lumayo sa mga tukso. Alam natin may mga practical na paraan kung paano iwasan. Kung alam natin na meron talagang inuman na talagang tayo nagpapakalasing, hindi natin makontrol ang ating sarili, edi hindi na lang tayo dumaan o pumunta sa lugar na yon. O kung may mga iba-ibang mga tukso natin, merong alak, sinasabi nila sa pera, yung iba sa babae o lalaki o sino man. So, kailangan lang ay magkaroon tayo ng control at ask natin ang ating Panginoon para tulungan tayo kasi He is faithful. He will not allow us to be tempted beyond our control or what we are able. And He will provide an escape for us. At unang-una, kailangan nating labanan din ang mga sinasabi ng kalaban. Paano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It is written, so it should be read. Nasusulat, kailangan nating basahin. Ito ay parang love letter ng ating Panginoon para sa atin. So, ngayon naman, ang ating talakayin ay tungkol sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Jesus is calling, will you follow Him? O, tinatawag tayo. Ikaw, tinatawag ka ng Panginoong Jesus. Susunod ka ba sa Kanya? Ang ating pong scripture is from Matthew 4, verses 12 to 22. So, simulan po natin. So, ito po ang scenario pong ito ay si Jesus po is after nung kanyang temptation sa wilderness. So, sinasabi nung iba ba? Paano nalaman ng ibang tao? Paano nasulat ni Matthew, Mark, Luke at John? Si Jesus lang naman ang nandoon. Kasama niya ang devil. Well, there are disciples. So, ibig sabihin, nakasama ni Jesus. And
sa ilang taon, 3 or 4 years na magkasama sila, ay nailahad ni Jesus ang kanyang experiences para maibigay ng good news. Kasama na po ito, ang mensahe nito, na pinasabi niya kay Matthew, kay Mark, kay Luke, at saka kay John. At marami pang ibang mga disciples. Nangyari lang na itong apat ang napili para magbigay ng gospel or good news. So Matthew 4, balik po tayo sa verse 12. Now when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the regions of Zebulun and Naphtali. So, ang nangyari po, si John ay naipakulong ni King Herod. So, parang naging senyalis po ito ng pagtatapos ng ministry ni John at pagsisimula ng fully ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Kasi po, parang kailangan iwasan na sabihin, ako kay John ako. Sabihin, ako kay Jesus ako. So, meron pong malinaw na timeline na kay John at kay Jesus. And sabi nga po ni John, I must decrease, he must increase. Nandun po kababaang loob din ng Juan Bautista para sabihin niya na kailangan ako ay mag-decrease. Tataas ko ang Panginoon. Kasi nararapat lamang parang tagahawi boy lang siya, di ba? He will make way for in the wilderness for our Lord Jesus. So he departed to Galilee. Parang nag-iba siya ng headquarters. Umalis po siya ng Nazareth. So hindi na po siya Jesus the Nazareth. Galilean na po siya. So hindi na po siya. Pero siyempre, dahil taga ron siya, kahit ako po, taga San Pablo, Joel na taga San Pablo pa rin, kahit kami ay may bahay sa San Pedro. So nag-iba po siya ng headquarters. He came and dwelt in Capernaum, which is by the sea. Papansin po natin, hindi siya pumunta sa tinatawag nating Kabiasnan o malaking syudad. Hindi siya nagpunta sa Maynila. Nagpunta siya sa probinsya. So marami siguro sa atin dyan ang mga Yano. Ano ba Yano? Probinsyano. Mga probinsyana. So bakit nga ba? Hindi pinili ng Panginoon ang malalaking syudad. Pinili niya isang Capernaum, isang lugar na sabihin natin na nasa may liblib na. Tapos by the sea, the regions of Zebulun and Naphtali. Siguro isa yan sa pag-iisipan natin and meron niyang kahalintulad kung sino nga ba ang tinawag niya para maging mga disipulo. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet. So si Isaiah po isa pang propeta sa Old Testament na sinasabi niya na the land of Zebulun and Naphtali by the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, ay the people who had sat in darkness have seen a great light. So a couple or several hundred years bago pa po ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa katawang lupa niya dito, ay na-prophesy na ni Isaiah. Hindi ko alam kung ilang daan. At least 400 years, more than 400 years po to. Yun. So, talaga nandun yung prophecy. Ang daming prophecy na na-fulfill ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagsilang, sa kanyang lahat ng mga ginagawa niya. Siya talaga ang katuparan, mayroong magtagalog ng mga propesiya ng lumang tipan. Then the people who sat in darkness have seen a great light. Sino nga ba ang liwanag? So the light has dawned. So ang liwanag po natin ay si Jesus. Ang mga nanay po ay ilaw ng tahanan. Totoo naman po yan, ilaw ng tahanan ang mga nanay. Pero katulad po sila ng buwan, wala po silang sariling liwanag. Nire-reflect lang po nila ang liwanag ng araw. Ganoon rin po,
the mothers should reflect Jesus. Hindi lang po mothers, but kasi malaki po ang role ng mga nanay sa mga tahanan. But more, kahit po tayo, hindi po tayo mga nanay, tatay man or anak, we should also be light. We are called to be light, salt and light of the world. Kailangan po i-reflect natin si Jesus sa lahat ng nakikilala natin, nakakasalamuha natin. Alam ko po, it takes courage. Minsan nakakahiya. But we are commanded to go and teach people and baptize them. Isa po yan sa mga commandments ng ating Panginoon. Actually, it's the great commandment na tinatawag sa huling pong yugto ng Matthew. So, Jesus is the light of the world. Dati pong nasa kadiliman ang mga tao po sa Naphtali, sa Zebulun, but nang dumating po ang ating Panginoon, siya po ang nagbigay ng liwanag. He has given light to all those na nasa kadiliman. At from that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Parang narinig na po natin to, di ba? Sino nagsabi nito? Si Juan Bautista. Si John the Baptist po, sinabi rin niya to. Same ang message. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Tagalog, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So si John, sinasabi niya, repent, magsisi kayo, talikuran nyo ang inyong mga kasalanan. At si Jesus sabi rin niya, repent, magsisi kayo at talikuran nyo ang inyong mga kasalanan. So, yung mga major sermons po talagang yon ang tema. Repent, magsisi. Ngayon po, in the age of the internet, mga generation natin, ibang nakikita nating mga preaching, no? Mostly is tinatawag nilang prosperity gospel. Ang blessing sa pamagitan ng finansya o pera. Pero hindi po ito ang pinakamahalagang tema. Mahalaga po ang pera, sa totoo lang po. At talagang ang importansya niya ay para sa ating lahat. So, but mas importante po na ang tema po ng pagsisisi ay nandun. Kasi nawawala na po sa mga preaching, lalo na sa Amerika na nakikita natin. Puro na lang, God has given you blessing, hindi ka pababayaan ng Panginoon, which is totoo po. Pero masyado pong nafo-focus sa finansya, sa protection, sa benefits natin sa Panginoon, ang galing sa Panginoon. You should love the giver, not the gift. Hindi lang po tayo nagbibigay papuri sa Panginoon dahil may nakukuha tayo sa Kanya. Ang isa pong true test of worship, kapag po kahit tayo hindi nabibigyan, ay nagpapapuri pa po tayo. Yun po ang talagang true test of worship. At yan po ay talagang na-testing. Alam na po natin si Job. Malaki po ang nawala sa kanya. Halos lahat nawala sa kanya. Pero nagawa pa rin niya papurihan ng Panginoon. So, yun lang po. Kung kayo po ay naanib sa anumang congregation, puro na lang pera, puro na lang financial blessing ang narinig nyo, medyo mag-isip-isip kayo. Yan nga lang ba ang mensahe ng Panginoon na binibigay sa mga tagaturo ninyo? So, we should have all these things. Kailangan po both sides, hindi lang prosperity. Kailangan rin po yung pagsisisi, pagtitika, disiplina, spiritual disciplines. Nandiyan po, kasama po yan sa pamumuhay natin bilang isang Christian. And Jesus said, walking by the sea, saw two brothers. Sino po yung nakita niya? Si Simon at saka Simon na tawag ay Pedro at saka si Andres. Or in English, pag ikaw pala Andres, ang tawag sa'yo Andrew. Ganda, Andres. Pag napapunta lang sa Maynila, probinsyano, napunta sa Maynila, call me Andrew. Yeah.
Huwag mo na akong tawaging Andres. Wala na nakikita ang pangalan na Andres ngayon eh. Puro mga Andrew. Yan. At wala na rin Pedro, Peter. Yan. Wala na rin Juan, John. So, minsan naglalakad siya sa tabi ng lawa ng Galilee. Nakakita siya ng dalawang magkapatid. At ang ginagawa, nangingisda sila. Kasi sila ay mga mangingisda. Siyempre, nangingisda, mangingisda. So, tinawag niya at siyempre sila ay sumunod naman. Sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Hindi lang sila mangingisda ng mga, siyempre mangingisda rin sila mga tao. Immediately, they left their nets and followed him. Nagpatumpik-tumpik ba sila? No. Hindi. Immediately. Hindi sinabing, Lord, pag-iisipan ko muna. Tsaka na, or tatapusin muna namin ang trabaho namin. Mas mahalaga to eh. Kahit sa pinapagawa mo sa amin. Hindi po. Sabi po dito, immediately, they left their nets and followed him. At meron din na po siyang nakita. Going further, he saw two other brothers. Dalawang magkakapatid na naman. Si James saka si John. O sa Tagalog, si Santiago saka si Juan. Meron pa rin mga Santiago. Yan. So nakita niya si James saka si John at tinawag din niya. Siya ay kasama ng kanilang magulang na si Zebedee. At sila po ay nag-aayos na kanilang lambat. Tinawag din sila katulad ni Simon and ni Andrew. And sila ba ay patumpik-tumpik din? Hindi. Immediately, they left their boat and their father and followed him. Iniwan po nila ang kanilang bangka, iniwan din nila ang kanilang tatay at sila po ay sumunod kay Jesus. So yung mga iba po na nagtataka, wow, tinawag lang sila ni Jesus, hindi man lang kilala, sumunod na agad. Hindi katulad ba yan ng ibang mga anak o ng ibang teenager pag busy, pag tinawag na, oh, basketball tayo. Sige, sama ako. So hindi po katulad niya ng mga umiiwas lang sa pagtatrabaho, umiiwas lang sa pangingisda. Kasi tinawag lang ng barkada ay pumunta na. Hindi po, before niyan po ay merong interaction si Jesus at sa ang mga disciples nito. So sa Mark po, medyo inuntiin ko lang. Kasi ang nakita natin is si Zebedee po ay iniwan ng kanyang mga anak. Parang isipin po natin, grabe naman yung magkapatid na yan. Nagtatrabaho, tapos iniwan ng tatay. Paano naman ng mga tatay? Ang tatay nila. Pero nakalagay po dito sa Mark chapter 1, may konting detail po. They left their father in the boat with the hired servants and went after him. Meron po silang, para pong family business, and meron silang mga naninilbihan sa kanila. May mga pagkakataon po na tatawagin tayo ng Panginoon at iwan natin ang trabaho, iwan natin maging aking magulang siguro, at tayo po ay magsisilbi sa Panginoon. Pero hindi po sa lahat ng bagay ay ganun, no? Saka, remember, hindi po tayo tatawagin ng Panginoon para iwan natin ang ating asawa o anak. At may provision naman po ito. Kasi katulad po nito, yung kanila pong tatay na si Zebedee, sila po ay iniwan niya. Pero may mga kasama, mga katulong. Hindi ko alam, painan, di ba tawag doon pag mga mangingisda. So, sa John 1, meron din naman po tayong more details dito. Sabi po dito is, the next day, John stood with two of his disciples. Si John the Baptist po ito. At tinuturo po niya si Jesus. Behold, the Lamb of God. Sabi niya, ang kordero ng Diyos. At ang mga disipulo pong yon, isa po doon ay si Simon Peter at saka si Andrew. Tinuturo po ni John
si Jesus. At sinundan po ng mga disipulo, sabi nila ay, where are you staying? O saan po kayo ninirahan? Sabi is, come and see. So they remained with him that day. Ibig pong sabihin, nagkaroon na rin po previously ng interaction si Jesus with the disciples. Hindi po first time lang nakita sa nakalagay sa Matthew, tinawag ang magkapatid at hindi nila kilala ay sumunod na sila. So tayo rin po, wag po tayong basta-basta sumunod na nakita na ito po, pastor pala to, susundin ko to. May mga nagkukunwari pong tupa na pastor. Pero actually, a wolf pala, wolf among the sheep. Mag-ingat po tayo. Hindi po lahat ng ating susundin. Kailangan po kilalanin muna natin. And in this instance, at least one day they went with Jesus and nakita nila kung ano talaga ang pagkatao ng Panginoon Jesus. And they really know that, they come to know that this Jesus is the Messiah. Siya ang sinasabing Kristo. Kaya hindi yung sinasabi na, basta na lang silang lumapit. Hindi po ganun ang nangyari. There were previous interaction at talagang merong, they know Jesus. Hindi lang po know na head knowledge, parang know na may konti namang intimacy with Jesus before they went and be his disciple. At saka, meron pong, again, there are 4 Gospels in the Bible. Ang Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. So, sa Matthew, Mark, Luke, and John, para pong iba sila ng, hindi po exactly ang kanilang sinulat. Para pong pinagawa kayo ng book review, lahat ng mga estudyante, hindi po sila 100% parehas ng sentences. Kasi kung parehas sila, makita ng teacher, nagkopyahan to. O kaya film review, syempre, or halimbawa, isang director, magbigay ka ng 4 na director na isang talambuhay, halimbawa ni Pacquiao. Kung paano nila i-illustrate yung buhay ni Pacquiao, iba-iba yan. Merong mga sisimulan niya sa pagkabata, meron naman opening scene pa lang, boxing na. So, iba-iba po ang pagsulat ng mga gospel writers. So, makita po natin sa Matthew nga, is pinako si Jesus. Sa Luke, ganun din. Sa John, sa Mark, na wag po kayong, nakakawa po ang Panginoong Jesus na pinako po siya. Pero wag po tayong maawa na, ay sa Matthew, napako siya. Tapos sa Mark, pinako ulit. Pati sa Luke, kawawa naman ng Panginoon. Hindi po. Isang beses lang po ipinako ang Panginoon. Yung isang beses lang po napakahirap na noon. Pero ibang-ibang pag-deliver lang ng mensahe. So sa mga nagbabasa po, isang beses lang po yan. Iba-ibang perspective lang yan based on 4 writers. Okay. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, healing all kinds of diseases. So si Jesus po went about all Galilee. Ang Galilee po isang region. Napakasipag po ng Panginoon. Wala po siyang internet na pwede, ganito po na mag-login na lang kayo at ako po ay mag-preach. Noon po wala ring grab car, wala sa mga sasakyan. Napakasipag po ng ating Panginoon. Bawat town, bawat bayan, binayan-bayan niya ang Galilee. At siya po ay nagturo sa mga sinagogue. Hindi po natin nakitaan ng katamaran ng ating Panginoon. Talagang inisa-isa niya ang mga bayan. Kasi alam niya kung gaano ka-importante ang mga tao, ang mga kaluluwa. Preaching in the and healing all kinds of sickness and diseases. So ano pong sakit ang kaya niyang pagalingin? Ilan? Lahat po. Lahat. All kinds of sicknesses. Sickness. And all kinds of disease. So pwede po tayong lumapit sa Kanya para po tayo ay pagalingin. Huwag po nating isipin na COVID ito eh. Bakit hindi kain ng Panginoon?
O cancer ito eh. Baka hindi kaya ng Panginoon. He can heal all kinds of sickness and disease. Lahat po. Anything that you can name is under the name of Jesus. Amen. With His power. May kakayahan po siya na tayo ay pagalingin. Pag po tayong mangamba na kahit yung future sicknesses po, kayang pagalingin ng ating Panginoong Kristo. Kapit lang mga kapatid. At tayo ay mabibigyan ng ginhawa ng ating Panginoon. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all people who were afflicted. Parang nag-viral po si Jesus noon kasi nalaman nila nakapagpagaling siya ng magsakit. So lahat ng mga kabayanan alam ang kanyang kapangyarihan na magpagaling. Kahit sa ibang bansa na talagang narinig nila ang pangalan ng Panginoong Kristo. Kasi kahit mga demon possessed, kahit epileptic, kasi sa panahon ngayon, iba-iba ang mga specialista, di ba po ba? So, may mga lung doctor, heart doctor, and hindi mo naman po pwedeng dalhin sa kanila ang demon possessed. Hindi nila kayang gawin po yun. So, iba-iba po. Kahit sa buto ay orthopedic. Hindi po orthodontic. Yung po ang pinupuntahan ng ating anak. Place po. So, iba-iba po ang kanilang specialization. Pero ang ating Panginoon, sabi nga natin, all sickness and all disease. And great multitude followed him from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond Jordan. So marami po talaga ang nagpunta para po siya ay makita, marinig, at magpagaling sa kanya. So ano po bang ating natalakay at ano pong magiging nating lesson, faith lessons sa ating nabasa mula sa Matthew 4 verse 12 onwards. Una po, repentance is needed to come closer to God's kingdom. Sinabi po yan ni John, sinabi din po ni Jesus. At yan po talaga ay napaka-importanting tema sa ating buhay Kristiyano. Mahirap po na tayo ay nakabase ang ating righteousness dahil ang ating kinabibilang religion ay tingin natin branded na religion. Ito ang tamang religion. Kasi andito na ilang taon na ito. Ang ating righteousness ay dahil sa posisyon natin sa ating church. O ang righteousness natin ay dahil nagbibigay tayo ng abuloy. Pero kung wala tayong pagsisisi sa ating mga ginagawang kasalanan, baliwala po yan. Importante po ang repentance. Ang pagtalikod natin sa mga masasamang gawain. Repent. Kailangan po natin isipin at isabuhay, isagawa ang pagtalikod sa kasalanan. Pangalawa po, Jesus sees men differently kung paano natin nakikita ang tao. He sees through the hearts. Tayo, iba ang ating pagtingin sa tao. Sa inyo po, sasabihin ko sa inyo, hindi ko po nakuhang naging pastor because of beauty. Hindi po sa kagandahang lalaki. Sinasabi ko po, hindi. Sinasabi ko, hindi. Bago kayo mag-react dyan. Hindi ko po nakuha. Hindi po ito ang batayan. Hindi rin po educational background. Sino po ba ang unang mga tinawag ng Panginoon natin? Mga mangingisda. Wala akong kilalang mangingisdang mayayaman. Well, hindi ko alam. Meron na siguro ngayon, kasi malalaki ang bangka. Pero panahon yun, pag mangingisda, pag may huli, may mga kain, may mga iti-trade, may kabuhayan. Pag walang huli, sorry, gutom. So, ganun po ang kabuhayan ng mga isda. And pati yung social status, hindi po payamanan kung sino ang tinatawag ng Panginoon. Sabi nga po is Jesus went to Capernaum.
Instead na pumunta siya sa mga lungsod, hindi siya pumunta ng Maynila. Sa probinsya siya pumunta. Hindi siya pumunta sa governor, hindi siya pumunta humanap ng lawyer, hindi siya pumunta sa mga judges, hindi siya pumunta sa mga doctors. Ang pinuntahan niya ay isang liblib na lugar para kumuha siya ng mga mangingisda. Na tingin natin social status, hindi ganun kataas kumpara sa karamihan. And yung educational background, hindi po sila mga nag-aral ng mga tinatawag nating theology. Sila po ay nangingisda. Hindi po sila nag-Bible school. Ako po ay naamin ko, hindi po ako nag-Bible school. At mas maganda po na merong Bible's knowledge, but depende po. Tinawag po ako lang po ay sumunod. So, kung sa tingin nyo, you have the social status and educational background para gawin to, I will not stop you. Pero kung yun po ang pagtawag ng Panginoon sa inyo, iba-iba po tayo ng calling. Meron pong lawyer, doctor. So, sinasabi nga sa bata, anong gusto mo paglaki mo? Doktor, di ba? Proud ang mga tatay, nanay. Anong gusto mo? Gusto ko maging lawyer. Wow! Pag may nagsabi, ang gusto ko pong maging pastor. Mas matatahimik na lang ang magulang. Kasi mga pastor, either salat sa pera o yung sinasabi na sa US, mga masyadong marami namang pera, gahaman. Pero tinanong nila yung bata, bakit ba gusto mo maging pastor? Kasi po, Sunday lang sila nagtatrabaho eh. Pero hindi po totoo yun. May mga kilala akong pastor, 24/7 po, parang on-call yan. Sa lahat ng oras, sandali, kailangan mo, matatawagan mo ang mga pastor. Pastor Chab, isa daw po, kahit kami ay may pangailangang medical o kailangan namin dalhin sa ospital. Halimbawa, si Nanay Angie dati o si Kuya Mando, tatawagan namin siya kahit nung oras, siya po ay pupunta. So, hindi po totoo na ang pastor nagtatrabaho lang kapag linggo. So, Sabado at Linggo po. Hindi, joke lang. So, depende po. Marami silang ginagawa sa araw-araw, hindi lang po sa linggo. At katulad po ng isa sa mga nanonood sa Facebook, ang sabi ng anak niya, hindi ba na papagod si Pastor Joel? Kanina pa nagsasalita. So, hindi lang po on Sundays. Nagtatrabaho din po yan. Nag-pray para po sa atin. Depende po sa mga pastor. And Jesus may call you to leave everything and leave immediately to follow or obey Him. So, may mga pagkakataon po na kailangan iwanan natin lahat at kailangan tayo sumunod agad-agad. Kasi po minsan ang obedience, sinasabi nila, delayed obedience is not obedience at all. Kung sumunod ka, pero after a few months or after a few years, ano pang halaga ng pinapagawa sa'yo? Hindi mo rin naman ginawa agad. So we should do it immediately. We should be obedient. We should be humble. Kasi inutos sa atin yan na Panginoon. We should follow and obey Him. And He's calling for those who are willing. And then He will also enable. Ang best case scenario po niyan, those who are willing and able. Kung sana po ako ay isang nagtapos rin ng Bible School, I will be able na rin. Kahit basta, pero ang unang-una po is yung willingness natin. Yung willingness natin na sumagot sa tawag ng Panginoon. And He will enable us. Enable niya tayo. Alam ko marami po akong kakulangan bilang isang preacher, but through the grace of God, isang taon na tayo at salamat po sa suporta nyo, but we praise the Lord para sa Kanya rin pong katapatan sa ating ministeryo. And He will enable us. Sa una po parang nagkakaroon tayo ng agam-agam, kaya ko bang gawin to? May saysay ba ang ginagawa ko? Nangyari po sa akin yan, mga
nung nagsisimula po kami is, talaga bang gusto ni Lord na magkaroon tayo ng ganitong ministry? Or may say-say ba ang ginagawa ko? Nakikita ko 3 lang ang nanonood. Pero sabi sa akin ni Lord, kahit isa lang, kahit isang kaluluwa lang, di ba importante din? Napaka-importante po. At actually, na-remind din po ako ng importance ng souls. Kasi po yung aming aquarium, meron siyang filter na nagbibigay ng oxygen sa mga isda namin. So namatay po kaninang umaga, 9 a.m. So kailangan ko umalis. There's a pet shop here, mga few blocks ang layo. So talagang tinakbo ko siya. Kasi importante sa akin, mamamatay yung mga isda namin eh. And through that instance, niremind ako ni Lord, kung isda ay pinapahalagaan mo, dapat ganun ka rin sa mga taong pinagkatiwala ko sa iyo. Importante po ang isda kasi napamahal po sa amin yan eh. Pero mahal ko rin po kayo. Mahal po kayo ni Lord, mas importante po yun. At minamahal po kayo. Even the sparrows that are sold for ilang kusing lang, pinapahalagan pa rin ng Panginoon. Lalo na pa tayo. Tayo na talagang mahal na mahal niya. We are made in God's image. At mahal niya tayo. So kahit po isa lang yan, napaka-importante. And I hope and pray that kahit isa, meron sa inyo, makinig sa mensaheng ito, mag-isip, that the Holy Spirit will tell you that you should repent. Tanggapin nyo ang Panginoon sa Kristo. And of course, He can heal all kinds of sickness and disease. So kahit ano pa man yan, huwag tayong magkaroon ng hesitation para lumapit sa Panginoon. But because He can heal all kinds of sickness. Kahit ano pong karamdaman o sakit, kaya niya magaling. Sabi po ni Peter Forsyth, the first duty of every soul is not to find its freedom, but its master. Kailangan po tayo mag-obey. We obey who? We obey our master. Talagang hinahanap po yan ng ating kaluluwa. Sino nga ba ang aking master? Sino nga ba ang aking Diyos? At sabi nga po ng mga Hapon, meron po daw silang 2 stomach. Ang isa para sa pagkain na may kanin. At yung iba naman para sa iba. Actually, it applies to Filipinos as well. Para po sa atin, pag kumain tayo ng noodles, parang merienda lang yan eh. Di pa ako kumakain ng kanin. Pag may kanin, mabubusog na. Parang dalawa na magkaiwalay ang tiyan. But spiritually po, meron tayong physical na tiyan. But we can only be filled with knowing God. Meron po tayong void or isang si Lord lang ang makaka-feel. Ang magpupuno lang ay ang Panginoon. Kahit anong kain natin ng masasarap na pagkain, hindi natin mararamdaman ang presensya, linamnam ng Panginoon. Para sabi nga, taste and see that the Lord is good. Hindi po lang sa pinansyal, hindi po lang po sa pagkain na pupuno ang buhay natin. Napupuno po ito sa pamagitan ng pag-bless ng ating Panginoon. And hindi lang po ang blessing ay mga pera at material things. Kayo po ba ay nakatulog ng maayos? Isa pong blessing yan. Yung peace of mind na meron ka, matutulog ka, wala kang inaalala. Paano kung mayaman ka pero inisip mo, meron na akong 7 million pero nalugi ako ng 1 million kagabi. Paano ko ba makukuha yun? Kaya mayaman ka pero wala akong gwardya. O may gwardya ka nga, mapagkakatiwalaan ko ba ang gwardya ko? Baka habang ako'y natutulog, ay kung anong gawin niya sa akin. Isa pong blessing ang peace. It's only God who can give us the kind of peace that nothing in this world can provide. Of course, yung love.
Kung ikaw ay mahal ng iyong asawa, ng iyong mga anak, mga magulang, it's a blessing na rin. Hindi dahil may pera ka, yun lang ang blessing. Ang dami ko nakikita na mga share mo ako at magkakaroon ka ng blessing kinabukasan. Ang pag-share po is isi-share natin ang kabutihan ng Diyos. Kinakausap mo siya, bibigay mo ang iyong testimony. Hindi lang po pag-share sa Facebook na ganun lang. Hindi po ganun kababaw ang ating Panginoon na i-bless ka dahil nag-share ka sa Facebook. Kailangan mayroon din sharing ng testimony mo. At ang tinatawag nga po ng Panginoon ay yung mga fishermen. Bakit mga ba fishermen ang tinawag nila? Kasi mga fishermen, mga mangingisda ay patak sa trabaho. Di pa po ba? So ibig sabihin, pag binigyan mo siya ng magaang trabaho, kaya niyang gawin. Pag binigyan mo siya ng mabigat na trabaho, kaya rin niyang gawin. So ganyan po ang mga mangingisda. Hindi po tinatawag ng mga Panginoon ang mga tamad. Kasi po, minsan mamimili lang sila, gusto ko mag-preach lang eh. Ayoko ng mga feeding na ginagawa nyo, kaharap ang mga tao niya. Mahirap po ang mga gano'n, mamimili tayo ng task natin. Gusto ko, pag preaching kasi ako nasa focus ng lahat. Iniimbita ako sa lahat ng mga party. Mahirap po, dapat po lahat po ng gawain kasama tayo kung willing tayo maging servant. Kasi kailangan po natin mag-serve, hindi lang basta lead. We should also serve. We're called to serve. Serve God and serve our fellow men. Saka ang mangingisda po, meron silang faith. Bakit po ba? Ang mangingisda, may faith sila na kapag sila ay pumalaot, may makukuha silang isda. Kasi po, kung inisip nila, siguro walang isda ngayon. Bakit pa sila papalaot? Hindi po ba? Ganun rin po, pag tayo po ay tinawag ng Panginoon, dapat may faith tayo, may pananampalataya tayo, na magbubunga ang ating ginagawa. Hindi po dapat na may agam-agam tayo pa lang, wala naman sigurong saysay ang gagawin ko kung gagawin ko to. So, ganun po ang mga mangingisda ay sanay sa trabaho, masipag, sila ay may pananampalataya, at sila po ay kahit po susuong sila sa danger o sa panganib, ay kaya nilang gawin. Bakit po? Kasi sila ay pumapalaot sa dagat. Kapag po napakalayo na niyan, marami pong risk. May risk na may storm, kayo ay lumubog ang bangka nyo, kayo ay malunod. Pero kahit may mga panganib, sila po ay sumusuong sa laban sa panganib na yun. So pag minister po natin, kahit po tayo ay walang katungkulan na official title sa simbahan, tayo rin po ay called to minister to others. Kailangan din po meron tayong courage. Let us be brave. Minsan po may mga tao na sasalungat sa atin. May mga panganib po dyan. Pero kailangan meron tayong lakas ng loob para po tayo ay kalabanin natin kahit ano pa man ang obstacles na nasa harap natin. So, siya po ay Diyos. Tayo ay tao lamang. We should trust and obey. T-A-O, trust and obey. At meron pong dalawang uri ng tao. Ang mga sumusunod na inihahanda sa kaharian ng Diyos at ang mga sumusuway na nakaambang sa dagat-dagatang apoy. Alin ka ba dito? Ikaw ba ay tagasunod o ikaw ba ay tagusuway? Sumusuway. So, kailangan tayo ay sumunod, tayo ay sumuway. Manalangin po tayo. Mahal na Ama, salamat po muli sa umagang ito. Salamat po Lord at gumigising kami na may kalakasan. Salamat po Lord
at kasama namin ang aming pamilya. Kung salamat po Lord at meron kaming biyaya mula sa inyo. Salamat po Lord at maayos ang aming pamilya. Salamat po Lord at kami ay malaya nakakapagbigay papuri sa inyo dahil po may marami kaming kapatiran na hindi nakakapagpapuri sa inyo. Salamat po Lord sa aming privilege. Salamat po Lord at tinatawag niyo kami. Lord, tawagin niyo po kami at kami po susunod. But Lord, sana po ay tulungan niyo kami para po kami ay mag-repent. Kami po ay magsisi. Talikuran po namin ang aming mga kasalanan, Lord. At minsan po naisip namin that we are not able. May kakulangan po kami. Hindi po namin kayang gawin. But Lord, please enable us, empower us, Lord. Send us, Lord, your Holy Spirit para po magawin namin with boldness. Let us be brave. Kami po sana ay maging matapang sa harap ng anumang balakid sa kinakaharap namin, Lord. Lord, alam namin, Lord, that you call us for a purpose. Maaaring iba sa amin ay with official titles in the church. But we know, Lord, that everyone, Lord, ay tinatawag niyo para maging disipulo bilang tagasunod niyo. Lord, tulungan niyo kami para ma-realize namin ang mga kasalanan namin na kailangan naming talikuran. At tulungan niyo po kami, Lord, na buksan ang aming spiritual na mata, spiritual na tainga para makita namin at marinig ang mga kailangan naming marinig mula sa inyo, Lord. Lord, forgive us, Lord, of our sins and help us, Lord, na talikuran ng mga ito, Lord. And help us, Lord, na tumalima sa inyong pagtawag sa amin, Lord. And enable us, Lord, sa aming kakulangan. Enable us, Lord, sa aming kahinaan, Lord. And Lord, I pray for those who need courage, nanghihinaan loob. Palakasin niyo po sila physically. Palakasin niyo po sila spiritually as well, Lord, to be good disciples of yours. Maging po silang taga-sunod ninyo, Lord. Maging tunay na disipulo niyo. At mamuhay po sana kaming lahat nang kami po ay sumusunod sa inyo. Dahil kami po ay inyong tagasunod, kami po ay inyong disipulo. At mahal po namin kayo. Salamat po, Lord, sa lahat ng sasagot sa inyong tawag, sa pagtawag sa kanila. And may you give more clearer message sa kanila. May it be in the dreams or ano pa mang circumstances, that they will know that you are calling for them to be disciples. Salamat po, Lord, for the word na alam namin na even though we lack something, ay pupunuan nyo. But you will enable us to do great things, not for us to be elevated, but you, Lord, let you be the focus sa lahat ng gagawin natin. Salamat po muli, Lord. It's in Jesus' name that we pray. Amen. Amen. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine on you. May the Lord be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace, the kind of peace that only God can provide. Peace be with you. God loves you. Salamat po muli. And bago tayo maghiwa-hiwalay, again, ay pakita ko lang ang aming mga ministry, which is Little Kids Bible Study and Young Believers. Yan po ay araw-araw or Monday to Thursday, 8:30 p.m. Meron po mga Little Kids, 7:30 yan. And our cell group on Fridays at 9:30 p.m. Lahat po nito na applicable sa inyo. Pwede po kayo mag-join ang Men's Discipleship Group. Mamaya po yan, 8 to 9. And meron po tayong Women's Bible Study Group. At meron ding Young Women's. Alternate Sundays po yan. And today ay Young Women's. So, in-expose nila ang lies of the enemy. Sabi nga po, it is written, it is written. Kailangan nasusulat ang ating pinapaniwalaan. Ito ang panlaban natin sa mga kasinungalingan ng
kaaway. Meron din kami Wednesday and Thursday, Bible study, 9 p.m. 9 to 9:30 p.m. Okay, at talagang lumalago Tagalog pa. siya, Tagalog. Lumalago pa po ang ating ministry kasi meron pang Wednesday Wednesday and Thursday. and Thursday. 9 p.m. Bago po yan. Ito po ay sa Tagalog. So, yung iba po sa inyo ang sinasabi, English spokening naman lahat ng mga batang ito. Na dumudugo ilong po. For adult yan. So, for adults po, Wednesday and Thursday Welcome na Tagalog. I-message nyo lang po si Jen para po maka-join kayo. So, again, salamat po sa inyong muli. And we love you. God bless you. See you next week.